Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Okay, bago tayo mag-start, wala muna katoksikan. Tayo muna ay manalangin. Humingi tayo ng paggabay sa Kanya. Sabay-sabay po tayong magpuri ng... Ano to? Para ba to sa ina nyo? Ina nyo talaga eh, no? O edi nagulantang kayo. Number 1 sa senatorial race, si Idol Robin Padilla. Kaya para pilit takpan ang landslide victory nila BBM at Sara, ang pinalalabas nyong script, Robin Obershell? Asan ang mga utak nyo? Sige na, maganda na sa papel ang academic accomplishments ni Paring Shell. Pero kung pakikipagkapwa-tao at appeal sa masa, talagang tataob yan kay Idol Robin Padilla. All thanks to our 1987 Constitution that you also love and adore. Presidential system pa more. Marunong ba siyang gumawa ng batas? Hindi naman yan abogado ah. Bobo naman yan, artista lang yan. Be, from the immortal words of our fellow kakampings, let me educate you. Wala sa konstitusyon natin na kailangan mo maging abogado para maging senador. Wala sa konstitusyon natin na dapat graduate ka ng kilalang eskwelahan. Tsaka hindi artista lang si Robin Padilla. In case puro kayo kuda at hindi nagre-research, tapos ang source nyo naman ay puro rappler. Si Idol Robin ay tapos ng kolehiyo with a bachelor's degree in criminology. Naging in charge pa nga siya sa communications and strategic planning ng Philippine Army. Sinuportahan niya ang Bangsamoro Organic Law. Nagpatayo pa nga siya ng Therapeutic Center Against Drugs sa Bilibid. Sandamakmak na peace talks na rin at relief operations ang nagawa niya. Isa siya sa mga founder ng Liwanag ng Kapayapaan Foundation. Pero ang pinaka-importante para sa bayan ay isinusulong niya at malaking parte ng kanyang plataforma ang pagbabago ng ating bulok na sistema papunta sa isang federal parliamentary with open FDI na bansa. Kung napanood niyo lang sana yung mga interviews niya no? At hindi kayo puro nakanganga sa mga basurang isinusubo sa inyo ng mga bayarang mainstream media, di sana naiintindihan niyo kung bakit nanalo si Robin Padilla. Kapag sa federalismo, hindi ka umasenso, ibig sabihin, palpak yan leader natin. Yes. Gusto natin lagi may people power. Konting ano lang, magsama-sama tayo dun sa EDSA. Palitan natin ng presidente. Kapag tayo, federal, parliamentary na, hindi natin kailangan gawin yun. Magkaroon lang ng vote of no confidence, palitan na natin yung prime minister. Ang federal is hahati-hatiin natin ang kapangyarihan at ibibigay natin sa mga estadong ating pag-aagrihan. Magkakaroon sila ng sariling kapangyarihan sa paggawa ng batas at sa naayon sa kultura nila. Number 1 yung kultura nila. 2010 pa, nagkasama po tayo dyan. Federalismo na ang sinasabi ko. Noon pa. Kaya tayo pumasok dyan para marinig po ng taong bayan kung ano talaga ang federalismo at anong parliamentary form of government. At ang pagkapanalo niya ay isang hakbang sa pagkapanalo ng tunay na reforma. So kaysa kumuda kayo dyan ng kumuda at magmukha kayong tanga sa social media, you might want to educate yourselves. Visit correctphilippines.org. Panahon na. Let's correct the Constitution. Ang sabi ng kaibigan ko matalino na 5 taon nang walang trabaho at hindi naman butante, bakit si Robin ang pinakamaraming boto sa Senado? Anong gagawin nun dun? Ang sabi ko naman, yung gawain ko nga sa bahay, hindi ko pa natatapos eh. Problemahin ko pa yung gagawin ni Robin Padilla sa Senado. Anong hustisya sa tanong mo? Yun. Umalis na lang siya ng mahinahon. Di ba walang away-away? So, ang balita ko imbis na magpakumbaba, pinipilit pa rin ilaban ha. Nagtatag pa talaga kayo ng NGO? Wait, so legal na kayong tumanggap ng mga monetary donations mula sa mga foreign countries para sa inyong advokasya? Ang galing ha? Sana all, no? CIA funded, privately funded for their cause. Tignan nga natin ang kanilang structure. Angat buhay agrikultura, angat buhay edukasyon, angat buhay trabaho, karapatan, seguridad, disaster and emergency, and so on. Ang tutulig nyo talaga no?
In fairness, ang tutulig nyo, kung tayo sana naka-parliamentary system, after elections, ang laki sana ng chance na kayo ang uupong oposisyon sa loob ng parliament. Anong NGO yung pinaggagawa nyo? Dapat, kayo sana ang shadow opposition ng parliament natin. Ganito kasi yan, sa parliamentary system, magkakaroon tayo ng botohan. Pero imbis na sang katutak na individual na pangalan ng mga politiko, mga partido ang ating iboboto. Mas malinis, mas maayos, at mas mabilis. Ang mananalong partido ang uupo at magpapatakbo ng ating gobyerno. Sila ang pipili kung sino ba sa kanila ang pinakamagaling at gagawing prime minister. Si prime minister ang mag-a-appoint ng mga head ministers sa bawat department, habang ang mga partido naman na matatalo ang pupuno sa mga upuan sa parliament at magsisilbing shadow opposition. Sila din ang pipili kung sino ba sa kanila ang pinakamagaling at ilalagay na shadow prime minister. Magkakaroon din sila ng mga shadow head minister. Sa sistemang ito, mas kita natin ang galaw ng gobyerno. Sa presidential system, kikikback muna ang mga politiko, magnanakaw at magagastos na nila ang mga ito bago pa makita ng COA o Sandigang Bayan o Ombudsman, at saka pa lang sila magkakahulihan. Sa parliamentary system, weekly ang debate, televised. Bawat galaw ng nakaupong gobyerno ay mas nakikita ng shadow opposition. Weekly gigisahin sa isang debate ng opposition kung tama pa ba ang ginagawa ng administrasyon. Harapan at hindi na pinadadaan sa mga kadramahang papreskon. Sa presidential system, kapag may corrupt, dadaan pa sa isang napakatagal na paglilitis o impeachment. Or worse, mag-aantay pa tayo ng ilang taon para sa susunod na eleksyon para sila ay mapalitan. Sa parliamentary system, isang vote of no confidence lang ang katapat ng mga kumag na yan. Ang resulta ay kapag hindi mo inayos ang iyong trabaho, mas pinipili pa nilang mag-resign kaysa makasira sa partido. Mas makakasiguro tayo na best of the best ng bawat partido ang nakaupo at nagpapatakbo ng ating gobyerno. So ano, nagtataka ka pa rin ba kung bakit mas gusto ng nakararami si Robin over Jokno? Panahon na kasi. Let's correct the Constitution. Ano yung matik ka mo, matik? Remote control. Para-paraan lang talaga. Remote control na tricycle. Sa lakas sa ulan eh. Ayos ah. Trip niya eh. A few moments later. Tumingin pa ito. Tumingin pa yung ano. Wala nang tao. Nagtao. Wala nang tayo. Nagtaga nila tumingon. At kung kayo ay may mainit na chismis na gusto nyo pag-usapan o i-feature, i-post nyo yan sa ating Chismisan Facebook group. Silipin natin yan mga Mars. At bago tayo matapos sa ating video, ito na ang mga chismis ngayong linggo na hindi na kinaya ng aking powers na pag-usapan ng mahaba at gawa ng script. I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. They saw me rolling, they hated. Huli, sila kuya. Ano, pasikat pa more. Hotel Rosario Mati nagpasalamat sa pag-stay nila Barbie Imperial at Sian Lim sa kanilang hotel. Kim, pwede na palang lumabas? James Reid, beso issue. Mukhang hindi naman totoo. Talaga kayo, oh? Isang bata sa Davao City, pinangalan ng Uzumaki Naruto. No pressure, no? Pero maghanda-handa na tayo sa ating future Hokage. Isang Japanese electric motor manufacturer mag-i-invest ng 40 billion sa ating bansa para mag-expand ng kanilang operations. Akala ko ba mag-aalisan na kapag nanalo si Bibi? Anyway, DENR, bubuksan na muli ang Dolomite Beach sa publiko. Pag lang talaga ako nakakita ng mga kakampings dyan. Enjoy kayo, dahil para naman sa ating lahat yan. Huling-huli sa hindi naman masyadong hidden camera, ang pangdedekwat ni nanay sa isang mamimili. Umiral siguro yung kademonyohan ng kanyang kamay, gumalaw. Minimum wage ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila tumaas ng 33 pesos. Bakit sa Metro Manila lang ba tumataas ang mga gastusin at bilihin? Akala ko sa buong bansa. Kung naka-federalismo lang sana tayo, no? Na kung saan wala na yung Manila rate at provincial rate, pantay-pantay na ang labanan. Rafi Tulfo, ipupush daw sa Senado ang batas para sa domestic violence against men. Humanda na kayong mga kababaihang nanakit sa aming damdamin. Dalawang NPA leader na paslang sa isang enkwentro sa Zamboanga del Norte. Ubusin na yung mga kumag na yan. Good job sa inyo mga paps at ma'am. As of the moment, pangatlo na ang Pilipinas sa may pinakamadaming medalyang nakuha sa 31st SEA Games na ginaganap ngayon sa Hanoi, Vietnam. Speaking of SEA Games, isang Thailander athlete ang biglang pinulikat sa gitna ng kanyang pole vaulting competition. At to the rescue agad ang ating atletang si EJ Obiena. Salute sa'yo, Paps. Samantala, si Kuya mo Carlos Yulo ay nanunungkit ng sandamakmak na medalya. Halimaw ka, Paps. Hindi ka tao. Halimaw ka, Paps. Ang lupit mo. The legendary Efren Bata Reyes, pinaggaguluhan ng mga foreigner fans niya sa 31st SEA Games. At yan ang Chismis of the Week na ginaganap ngayon sa Hanoi, Vietnam. Isang enkwentro sa Davao, sa Zamboanga.